Hello class, for today's video, mag-solve naman tayo ng another topic involving kinetics of a particle. But this time, ibang method naman ang ating gagamitin. So, sa mga nakaraan, gumamit tayo ng force acceleration method, which are the Allenby's theorem, or summation of forces minus REF is equal to 0. And then, gumamit din naman tayo ng Newton's second law of motion, which is force is equal to mass times acceleration. And then, lastly, gumamit tayo ng work in energy method. And this time, gagamit naman tayo ng conservation of energy. Ayan. So, sabi nga, energy is neither created nor destroyed, but it is only transferred. So, this is the third law of motion. So, we have the formula. Isa lang yung formula ang gagamitin natin. So, ayan. K1 plus U1 is equal to K2 plus U2. So, ano nga bang meaning yan? So, K1 is the initial kinetic energy. U1 is the initial potential energy. K2 is the final kinetic energy. And the U2 is the final potential energy. So, post na muna natin ito sa board. At gagamit natin ito sa pag-solve ng conservation of energy. Ayan. So, without further ado, let's solve problem number 1. Actually, it is the continuation of our previous topic, which is the work and energy method. So, ayan. So, number 3 natin, the system consists of 60 pound and 20 pound blocks A and B, respectively, and can be treated as tin discs. Determine the speed of the block A after block B has risen 5 feet starting from rest. Assume that the cord does not slip on the pulleys and neglect the mass of the cord. See the figure on the right. So, ayan. Instead na figure on the right, so papakita ko na lang sa inyo na mas malapit yung figure. Okay. So, sa mga previous discussion pala natin, so mapapansin nyo, malayo. So, pag gumagamit kayo ng phone, habang pinapan yung video, you cannot, parang hindi nyo makita yung phone solution. And kung gumamit naman kayo ng laptop, dapat naka 1080p resolution yung video na ginamit natin. So, baba na lang natin yung FBD niya. Ayan, class. So, gagamit na tayo na parang na-solve na natin kanina. We already solved this kanina para mas mabilis yung discussion natin kasi napakahabang i-solve nito. Okay. Gagamit na tayo ng solve paper. Okay. So, I will explain it further. Okay. Yung system daw consists of 60 pound and 20 pound block A and B. So, 60 pound daw yung block A and 20 pound daw yung block B respectively. And 5 pound pulley CD. Yung pulley CD daw ay treated as tin disc. So, we can assume that this 5 pound is here on this D. So, determine the speed of block A. So, ano daw yung speed ng block A after block B has risen 5 feet starting from rest? Assume that the cord does not slip or on the pulleys and neglect the mass of the cord. See the figure. So, sa baba na lang. So, ito daw, una, susulat muna natin yung given, of course. Napaka-important yan. Given. So, ang given natin is, weight ni A is 60 pound. Weight ni B is 20 pound. And weight ni, mag-assume lang tayo ng weight ni D here or ni P lang whatsoever
5 pound. So, basta itong 5 pound pa to is fully C and D. Fully C and D ito. Okay? So, sa video natin na to, i-introduce ko sa inyo yung topic, yung lesson, or yung pag-solve gamit ang ADMA. So, ano nga ba itong ADMA na to? So, yes, so, yung ADMA na to is, tinatawag natin itong absolute dependent motion analysis. So, this analysis, ginamit na natin to nung nagsasolve tayo ng una natin mga topic about kinetics of particle using force and acceleration method. So, we have already used this absolute dependent motion analysis. So, nire-recall ko lang sa inyo. So, sa paggamit nito, magsiset tayo ng datum sa p-body diagram natin. Ayan. Mag-set tayo ng datum along C. Dito sa may fully C and D. Dito sa may parang hinge sa C. Ayan. Dito tayo mag-set. Ayan. This is our datum. This is our datum. Okay? Gets nyo ba? And then, mag-a-assume tayo na every motion na pababa is negative yung sign. So, yung mga una nating topic, we assume that yung mga pababa ay positive. But this time, negative naman yung i-assume natin sa datum. Okay? Okay, class. So, pag-assume natin ng datum, okay, paglagay natin ng datum, magsiset tayo, or, ayan, mag-set tayo ng compatibility equation. Ito yung purpose ng absolute dependent motion analysis para makabuo tayo ng compatibility equation. So, ayan, halimbawa, yung distance na natin ito, pagpalagay natin ito ay SA, ito naman yung SB. Diba? SB. Ayan. SA. So, mag-a-assume tayo. Diba, yan yung chord? Isa lang, diba yan? Isa lang yan, diba? Okay. SB. Rather, ito pala SB pala. SB pala to. Wait. Mali. Okay. SB. Hanggang dito lang SB natin. Okay. Buray natin. Hina. Ayan. Dito tayo mag-assume ng SB. Okay, SB. Parang ganun, SB. Wait lang. Pwede na rin. Okay. Dito tayo mag-assume ng SB pala. Ayan, SB. So, since, di ba, SA at SB, makikita natin is 1L lang sila. So, ayun. Magsa-summation tayo ng summation ng SA plus 2SB. Bakit? Bakit 2SB? Is equal to L. Yung L is the length of the chord. So, katumbas daw ng dalawang SB ay isang SA lang. So, bali itong buong length ng chord nito is L. So, pwede itong mag-equivalent sa 0. Since isa lang naman sila. Like, SA tapos plus 2SB, mag-equate sila sa 0 since same lang sila ng chord. Okay, gets ba? Since yung distance nila ganito, ang BA nila, or velocity at A, plus 2BA is equal to 0. So, 0 din siya. So, ganun din yung acceleration natin, BA plus 2 B pala to, sorry, equal to 0. So, hindi na natin ito gagamitin. Kasi hindi na tayo force and area method. Dito na tayo sa conservation of energy. So, ayan, we can create
another value here from this one. So, ang VB daw ay katumbas ng, diba? Transpose natin to. So, ayan. VB is equal to negative 0.5 VA. So, ayan. Saan ito nagaling? Saan ito nagaling? So, ayan. Tinranspose natin yung VA dito. So, naging negative VA na siya. Tapos, ma-divide tayo both side by 2 para maging VB na lang siya. So, negative 0.5 VA siya. Gets? Okay. Gagamitin na natin itong conservation of energy formula. So, ano nga ba ang formula? So, K1 plus U1 is equal to K2 plus U2. Ayan. So, yung mga given natin, since nakalagay doon sa problem na starting from rest. Okay, starting from rest. Ayan. So, ang K1 natin, ang magiging K1 natin ay okay, dito natin. Yes. Ang magiging K1 natin ay 0. Ayan. May value na tayo ng K1. Tapos, yung U1 naman tayo. Maalala natin na ang U, or the potential energy, sa previous discussion natin na iba lang yung variable this time, ang U1 is equivalent sa mass times gravity times the height. So, since ito ay mag-equate sa weight times gravity times gravity, so we all, makakasil lang tong G and G. So, ayan. Marami tayong problem, di ba napansin nyo yun? Lagi nakakasil yung G sa baba, and yung weight na natitira, pero hindi laging ganito. Malay nyo, ang given pala doon ay mass na, so, i-multiply mo pa yung G. So, nagkataon lang na ang given natin ay weight, so, ayan, weight over G, di ba ang mass is equal to weight over G, ulit natin yun. Kasi maraming nalilito dyan, including me. Ayan, nalilito rin sa hotel, guys. And then the height. Pagpalagay natin yung height is equivalent to Y, since vertical motion lang tayo, para hindi na tayo malito. Times Y. So, U1 is equal to WY. Gets nyo ba? Okay. Gets. Okay. 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 U1 is equal to, di ba? Meron tayong anong given? 60 pound. Di ba? 60 pound. Negative 60 pound. Consists of 60 pound A and B. So, since yung A is, ano ba? Pababa siya. Okay. Okay, 60 times SA. SA natin is, positive. Ito din naman is, from block B. Since pataas daw yung block B, ayan, magkakaroon tayo ng negative. Wait lang. Wait lang, mali yung assumption natin, guys. May mali sa assumption natin. Okay. Feeling ko rin dito natin is positive pababa. Since yung A dito, di ba? Kung sabi dito is, di ba pababa ito? So, yung dito natin is positive. Positive pala ito, guys. We assume na positive ito. Titingnan natin. Basta, yung A, tapos yung B, magkaiba sila ng sign dapat. Since ito ay pababa, di ba? Since natataas yung block B rather, so bababa yung A, so baliktaran lang sila. Minus 20 times SB, so minus 20, tapos yung height nito, which is SB, minus 5, diba 5 ito? Diba? Mag-a-assume tayo ng 5 daw yung ito, times SB ulit. Since part lang siya, or part din siya ng SB. Distance B. Okay.
So, U2, may U1 na tayo, equation 1. Lagyan natin equation 1. Equation 1. Okay, pwede rin natin ito maggamit yung equation na ito. Mamaya. So, ito muna pangalan natin, equation 1. So, ayan. All, okay. So, balas. So, lahat daw ng pababa ay negative. U2, sa U2 naman, diba? Parang, grabe kung saan yung mali. Mali yung U1 natin. Yung initial kasi natin, ayan. Yung ano pala, dito natin is magagamit natin sa pag gumalaw na siya yung chord. Sa U2 na pala. So tama, ang assumption natin is negative. So kaya positive ito, di ba positive yan, negative yan, kasi yan yung before. I mean, before gumalaw itong this one. Kaya nga U1, before the, or initial kinetic energy, potential energy rather, bago gumalaw. So, pag kagalaw niya, naiba na yung mga sign. Since si A is bumaba, magiging negative siya. So, yun yung purpose ng datum natin. Negative 60 times SA. So, ang sabi sa problem is mag-a-add tayo ng 10. Tama ba? Ayan, 10. Bakit 10? Magdoon tayo ng 10 kasi nga, wait. Kukuha tayo, wait lang. Hindi mo na tayo gagamit ng S2. Okay? Hanapin muna natin yung SA. Paano nga ba natin mahanap yung SA pala, guys? Using the equation here. Diba? May 2SB na tayo. Yung SB natin, diba? May value tayo ng SB na tumaas daw siya ng 5. 5 feet. Okay? So, SA is equivalent to, diba? Tatranspose natin siya, guys. Nagiging siyang negative 2. Negative 2. Tapos yung SB natin is 5 siya. So, SA is equal to negative 10 feet. Ayan. Since negative to, we assume na lahat ng pababa ay negative. Kaya naging negative siya. So, dito tayo magkukonclude na tama yung ginawa natin dito. Tapos, U2 is equivalent to negative 60 times SA. Since nag-add tayo ng negative 10 feet, pababa siya. So, positive siya. I mean, diba? Ito, SA, yung initial minus the final, di ba? Minus 10. Di ba? Magiging positive lang yan. So, minus 20 times SB minus 5 times SB minus 5. Ayan. Dahil same lang sila ng parang variable or yung sa loob nila, pwede natin sila i-combine. So, U2, for the potential energy, negative 60, ayun, pwede natin ito i-simplify or parang i-transpose, something like that, or i-multiply. Ayan, kayo bahala. Negative 60 SA plus, ayan, minus 600 minus, pwede natin ito i-combine, negative 25. So, maging negative 25 SB. Tapos, pwede natin ito i-combine dalawa, diba? Same lang sila, negative 5. So, negative 5, negative 25 times negative 5. Magkakaroon tayo ng okay, may 600 na tayo, diba? Negative 20 SB. Negative 60. Negative 600. Negative 20 SB. Pag-iwalay muna natin para di tayo malito. SB minus plus pala plus 100
minus 5SB minus 25. So, nag-gets nyo ba, class? Ang gagamit lang tayo dito here ng algebra. Algebra lang tayo dito. Okay? Sana hindi kayo, or nakakasabay pa kayo sa discussion natin. Okay? And then, the U2, the final U2 here is negative 60 SA, tapos, negative 25 SB minus 475. Ayan. Yan yung equation 2 natin. Equation 2. Ayan. Meron na tayong initial potential energy, equation 1. Final potential energy, U2, meron na rin tayo initial kinetic energy. So, doon naman tayo sa final kinetic energy. Ayan, dito tayo medyo madugo. Kasi gagamitin natin yung formula from the past, yung pinakita ko sa inyo, kung naaalala niyo pa. So, huwag kayong mag-alala kasi i-recall ko kayo doon. Okay? Sa K2 naman, okay, for K2, lagyan natin na ganito. Para hindi kayo malito. For K2, kita niyo pa ba, class? Okay. So, may ilalapit ko yung camera. Okay? For K2. Sana magkasya pa. So, sa K2 naman is, magkakaroon tayo ng inertia. Diba, K2 natin is yung parang, ito. Wait. Kaya, diba iikot siya dyan? Magkakaroon ng rotational motion. So, rotational axis, central moment of inertia. Kailangan natin hanapin yon. Yung rotational, ano ba? Rotational axis, central moment of inertia natin. So, yung formula natin, on the past discussion, so, hanapin lang ito. Saan ba? Ayan po na. So, ayan, ako na lang mabigay. Sa uniform disc pala, iba pala to guys. Uniform disc. Diba, pakita ko lang class. Diba ito yung formula ng ano natin? Diba, rotating about the center, rotating about the end. So, may lalagdag lang ako ng formula dito. So, ayan. Sulat lang natin, class. Here. So, inertia natin about uniform disc. Yung G dito is parang centroid siya. At uniform disc sa gitna is equal to ml squared over 2. Wherein, yung L dito is the radius. Baka malito kayo, last class ha. Yan talaga yung formula niya. Pero pwede nyo naman lagay na lang mr squared over 2 na lang. Parang, ano to eh. Wait lang. Ilinawin ko lang, class. mr squared over 2. So, nagmula to sa, di ba circle? Di ba ka circle yan? See? Naantandaan nyo pa ba yung ix plus iy natin dati? So, parang similar lang sila. Parang similar lang sila. Naging over to ito. Okay, tapos may nakancel dyan. Ayan, naging 2 mr squared over 4. Diba? Nakancel lang natin yan, naging 2. Ayan, dito lang siya nagmula. Dito lang siya nagmula. Kinumbay lang natin yung summation ng ano. Pero, ano siya guys, uniform disc siya. Ayan, huwag natin pakabait pa. Okay? Kasi medyo mahaba itong discussion natin. Yan. Cover ko siya. So, ayan. Maglagay na tayo. I-plug in na natin yung mga given natin. So, yung IG, inertia at the centroid is, di ba, 5
5 yung given natin. Di ba dito yon 5 pounds pulleys C and D. Ayan. 5 over, since naka-English system unit tayo, 32.2. Diba natin sa 32.2 yung weight natin para maging mass siya. Diba? Times the 0.5, which is the radius. Ayan. I-specify ko na siya, guys. Plus. Over 2. So, yung IG natin is 0.0194. So, ayan. Ang unit dito, tulad lang sa mga nauna nating discussion ay slug feet seconds. So, ayan. Gagamit naman tayo ng angular velocity. So, paulit-ulit na lang yung angular velocity. Ano nga bang formula na ang angular velocity? So, ayan. V is equal to angular velocity. Velocity is equal to angular velocity times the R. Sorry. Okay. Malas. Okay. So, angular velocity daw ng D, ayan. So, angular velocity daw ng D, so, ano tayo dito? Ayan. Magdiderive. W is equal to V over R. Ayan. Angular velocity daw ng D ay mag-equivalent sa velocity at B. Bakit velocity at B? Kasi siya yung gagalaw ng 5. Diba? So, drawing natin yung paggalaw nila. Parang di tayo nalilito. So, may iba pa ba tayong kulay? Okay. Red na lang ulit yung gamitin natin. Okay. If A daw is, magkakaroon dito ng 10 feet. 10 feet. Ayan. Tapos ko naman daw, D, kayo sabihin natin, tataas siya ng 5. Mahalay siya ng 5. Okay. So, hindi kayo malito. Okay. Tataas siya ng 5. So, mahalaga yung compatibility equation niya dito sa pag-plug in natin ng mga values nila. Okay. Over RD. Siyempre, yung radius sa D ang gagamit natin. Ang inaiba lang dito, gumamit tayo ng velocity at B. Velocity at B. Okay? Okay. Sagutan na natin to. Okay. So, sabi dito, yung angular velocity daw at D is equivalent to, di ba yung may BB tayo dito ang value? Matatandaan nyo pa? Ayan, magagamit natin ito lagi. Okay? Kaya mahalaga yung absolute dependent motion analysis kasi nagkakaroon tayo ng initial value by simply analyzing the picture. Okay? From the word itself, absolute dependent motion analysis according to the motion of the particle. So, kalimitan itong ginagamit sa pulley system. Ayan, okay? Is equal to negative VA, negative 0.5 VA pala, divided by 0.5, diba? The radius of the D. So, angular velocity at D is equal to negative VA. Yan. May value na tayo dito. Baka tayo ng equation. Another equation. Ayan, equation. Equation 2 din na lang natin ito class. Okay, maglalagay tayo ng equation 1, 2, 3 para ma-emphasize na sila yung mahalagang equation. So, sa habang mga sinunod natin. Okay? Okay. So, dahil hindi gumalaw yung angular velocity at C, nasan ba yung C? Here. Dahil hindi siya gumalaw, so W at C, same formula lang sa taas, is equal to VA. Velocity at A naman is divided by R at C. So, dahil hindi gumalaw, ang value niyan is WC is equivalent to VA over 0.5. 0.5 din yung C. Di ba hindi ito gumalaw? I mean, ito. Nakasteady lang siya. 0.5 dito yung C. Okay. Yun yung equation natin. So, WC is equivalent to 2VA.
Equation 4 natin. Equation 4. Okay? Equation 4. Equation 4 natin. So, ayan. Masolve na natin yung K2, K2. Ayan. Final kinetic energy. Ayan. So, ang formula ng final kinetic energy, saan ba natin isa-solve? Ayan, dito na sa taas. Taas ba? Kasya pa ba, class? Ayan, kasya pa. Pag gano'n na lang, K2, sana magkasya pa. Is equal to 1/2 mb squared bg lang to. mb squared lang to at the centroid. Kaya medyo siya. Plus 1/2 times ig for the inertia times angular velocity squared. So, ayan. Pinagsama lang natin yung summation ng summation ng final kinetic energy. So, ayan. Ito, nagmula ito sa original formula ng mv squared. Ito naman is nagmula sa rotational formula or the rotational kinetic energy formula na 1/2 I rotational velocity squared. Okay? Sana nakakasabay pa kayo. Okay lang? Okay lang, class? Okay. Next, T2, summation of kinetic energy of 2, 1/2 times, MAVA squared plus 1/2 times IG times WC squared plus 1/2 MB VV squared plus 1/2 IG WD angular velocity times d squared plus 1/2 times md times vv squared. Saan ito nagmula yung mga yung summation ng kinetic energy ng at A, at C, at D, tapos ng B. Yan, nagmula siya dito sa bawat equation na to. Okay? Sana gets niyo class. Ipa-plug in na natin. So, sana magkasya. So, ipunta na natin dito. Wait lang. Sa taas na ulit natin. Para pag dito sa baba, sagot na lang. And then, dito naman ang pangba. Okay? Ano lang. Patuloy na natin dito sa baba. Okay? Summation of K, final kinetic energy is equal to 1/2 the angular velocity, or mass A, mass A is 60, since nakaweight siya yung 60, 32.2 times velocity at A squared. Diba? Velocity at A squared plus 1/2 times 0.0194 times 2BA squared. Ito naman yung sa C. Nagigets niyo siya, class. Okay? Nalagyan natin ito ng red. BA, ito lang sabi natin yung BA, ito naman yung BC. BA, ito naman yung BC. Sana nakasunod pa kayo. Pina-plug in na natin yung summation ng final kinetic energy. Ayan. Dito, gumamit tayo ng general formula ng kinetic energy. Dito naman, gumamit tayo ng rotational kinetic energy. So, dito naman, 1/2 times 20 times 32.2. Diba? 20, dito naman tayo sa at B. Times negative 0.5 BA. Saan lang galing negative 0.5 BA? Dito. Diba? Yun yung velocity at B. Squared.
Ito siya. Ito yung sinusolve na natin at B. Plus, ayan, 1/2 times 5. Susolve naman natin yung 5 na 5 pound pulley C and B. 32.2 para maging mass siya times negative 0.5 BA. Since dito, B bearing or velocity ng B kasi naka-incline sila din sa B. Okay, yung R2 natin, or K2 rather, final kinetic energy rather, okay, 1.0772 VA squared. Naka-BA pa siya, class. Naka-BA pa siya. Ayan. Ayun na. Ito na yung BA. Ito pala yung nahanap natin. Okay? Ayan. See the figure above. Pag-think, pag-solve. Okay? Plus. Ito na. Diba ang ano natin? General equation natin is K1 plus U. Okay, para dito na tayo. Plus U1. Okay, mas kita ang siguro dito. Plus is equal to K2 plus U2. Okay? Since ang K1 natin is 0, 0 siya. So, ang U1 natin is, ito, this one. Yun yung gagamitin natin. Negative 60 SA minus 25 SB. Di pa ito naka-sum up. Okay, papag-combine na natin. Since negative 20 SB lang siya, tapos negative 5 SB, negative 25 SB na siya. Is equivalent to, naka-equate ito guys ha, negative 60 SA. Gagamitin natin itong pangalawang equation minus 25, tama ba? Minus 25 SB minus 475. So, i-plus natin dito yung ayan, 1.0772 VB squared. So, na-plug natin silang lahat. So, nakita tayong similar equation. Diba, pag naka-equate ito, negative 60 SA, tapos sa kabila may negative 60 SA na to, makakancel lang to guys. Kasi pag nilipat mo to, halimbawa, negative 60 SA, nilipat mo sa kabila, transpose or parang, yun. It's improper way of saying that, pero we can say it in casual. So, transpose, makakancel siya. So, ito rin. Kaya, kung solve natin, ma-add tayo both side by 60A. Diba? 60 SA rather. So, pag nag-add tayo both side, di ba same lang yun? Makakancel talaga siya. Ito rin, ma-add tayo both side by 25 SB, makakancel siya. So, matitira na lang is 0. Okay. Dito na natin. Para magkasya talaga ang class. Lalapit ko na lang yung camera. 0 is equal to negative 475 plus 1.0772 VA squared. And shortcut na natin, i-discuss ko na lang, not shortcut. So ito, negative 475, ililipan natin ito. Since naka-multiply silang dalawa, i-multiply natin sila sa 1 over 0.772. Okay? Ayan na. Tapos ito naman, yung nalipat natin sa kabila, yung mga equation na yun, yung mga natira sa kabila, is squared natin siya. So, BA squared, ayan, squared siya. So, yan, nilipat natin yung 475, tapos dinivide natin siya sa 1.0772, squared natin siya, para makancel, ayan, BA na lang natira. BA is equal to, velocity at A is equal to 21 feet per seconds. Ito yung final answer natin. So, ayan. Para mas maunawaan nyo class, ayan, ilalapit ko sa inyo. Okay, yung camera. Para mag-gets nyo. Okay. Discuss lang natin na mabilis kasi we have 40 minutes na. Ayan. Una guys, may given daw tayo 60 pounds. 20 pounds and
5 pounds from pulley C and D. So, gumamit tayo ng absolute dependent motion analysis. SA plus 2SB is equal to 0. Ayan. Tapos, BA plus 2BV is equal to 0. So, nag-equate tayo ng BV is equal to negative 0.5 VA. So, magagamit natin ito mamaya for further solution. So, gumamit tayo ng conservation of energy formula K1 plus U1 is equal to K2 plus U2. Ayan. Yun natin. Yung K1 natin is 0. Yung U1 natin is mass times gravity times height na nag-equate sa 6 SA minus 25 SB. Ayan. For simplification. So, ayan. Hindi natin yung value ng U2 gamit yung initially condition yung nangyari. So, negative 60 SA minus 225 SB minus 475. So, ginamit natin. Di ba ito? Makikita nyo dyan. Ito daw, A is bumaba. So, sa datum natin, based on absolute dependent motion analysis, any pababang motion is magiging negative. And any pataas na motion is magiging positive. Okay? Kaya, naging negative 60 siya. Kanina, positive siya. Okay? Ayan. After nan, ito naman, solve for K2 or final kinetic energy. So, ayan. Gagamit tayo ng rotational kinetic energy na formula. Pero kailangan natin ng inertia. So, ang inertia din ng, itong, disk nito, yung disk, circular disk, ay kay mr squared over 2, ayan, nakuha natin siya 0.0194 slug feet squared. So, rotational, hanapin naman natin yung rotational velocity niya. No, velocity is equal to rotational velocity times r. Ayan. Ayan na class. So, ayan, nakuha natin yung rotational at D, kasi D, kailangan kasi disk siya. Ayan, disk. Okay? Pati rin si C, kinuha rin natin since disk siya. Okay? Nakita nyo ba, class? So, okay. Ayan. Para magkasya yung explanation natin in 1 hour. So, ayan. So, 40 minutes ng video natin. Ayan. So, ayan. Yung summation na. Ang nag-summation lang tayo ng K final kinetic energy. So, ayan. 1/2 mv squared tapos plus 1/2 rotational velocity squared. So, ayan. Yung A daw at yung B, gagamitan natin ng 1/2 mv squared tapos the other one naman, C at D, gagamitan natin yung itong formula na to. 1/2 I rotational ayan, velocity squared. Since, ayan, makukuha na natin yung kinetic energy natin na 1.00772 VA squared. Ayan, nakuha na natin silang lahat. So, paplug in lang natin sa general formula. And then, nakakancel lang natin yung equation. Yung dalawang equation, since similar lang sila. I mean, ayan. And then, ayan, nakuha na natin yung velocity at A. So, next problem naman tayo, class. Okay, for number 2, the system consists of a 20-pound disc A, 4-pound standard rod BC, and a 1-pound smooth collar C. If the disc rolls without slipping, determine the velocity of the collar at the instant 30 degrees. The system is released from rest when 45 degrees. And then, ito yung FBD niya, class. This one. And this is the FBD of this. Okay. Kukumpletuhin lang natin, class, yung FBD niya. Gamitin natin yung red pen para makomplete yung FBD niya. FBD niya. So, sabi dito, may 20-pound disc A daw tayo. 20 pound disc A pala. Disc A. Ito yung disc A natin. So, may 25 pounds daw tayo dito. Wala naman. Nag-block na siya. 20 pound. Tapos ito naman daw sa centroid.
Meron tayong 40 slender rod DC. Yung daw is 4 LB. Gets ba? Gets ba, class? Tapos dito naman daw sa taas yung C is 1 pound silk collar LB. Ayan. Okay, distance naman tayo, class. Dito is 45 degrees daw to. 45 degrees. Okay? Tapos ito, di ba dito? So, anong value nito? So, 1.5 sine 45. So, ang value naman itong malaki is 3. Since 3 feet ito, ano dito pala? So, it's here. Magkakaroon tayo ng absolute dependent motion analysis ulit dito. From here. So, here is the datum. Here's the datum class. Absolute dependent motion analysis natin yan. So, ito. So, ibang buhat natin. 1.5. Okay. 1.5 sine 45 ito. Ito naman, guys, is 3 sine 45 degrees feet. So, ang value nito ay feet. So, dito yung dito natin. Okay. Drawing naman natin yung final position niya. So, yung FBD ng final position natin is here. Diba? Ito lang natin pag ganito siya. Ang gandahan. Okay. Medyo patagilid siya since 30 degrees naman siya. Okay. Okay. Naging 30 degrees na lang daw to class. Ano yung final position natin? So, magiging 20 pounds pa rin to. Okay, 20 LB. 20 pa na to, guys. 20. My mistake. From the given. So, tor. So, 4 LB. 1 LB. Okay. Nakasunod pa, class. Ito naman, guys, is from here. 1.5 from our datum, 1.5 sine 30 degrees. Dito naman is 3 sine 30 degrees. Label lang yung degrees natin. Fit, nakapit to. So, nakapit yan. Okay, gets nyo na ba, class? Kung ano yung nangyari? So, ayan. So, dito, i-analyze lang muna natin ito para masolve natin yung mga given. So, ayan. Gamit tayo ng block na kasi hindi mo maintindihan. So, BV, ayan. Because that B is, no, ito yung C, di ba? Iganto lang natin. Parang ipatang higa, ganon. Okay? Yung IC, yung inertia at C natin dito, kakailangan natin ito mamaya. Tapos ito naman yung 0.8. 0.8 ito. Tama ba ako? It, yung radius nito. Tapos magkakaroon tayo dito ng WA or tinatawag natin itong angular velocity. Angular velocity. Ayan ang nililimutan natin. Okay. Mag-solve na tayo, class. Since kompleto na yung ating free body diagram. Okay. Ang formula natin, di ba? Ito. K1 plus U1 is equal to K2 plus U2. Alam na natin yung mga value niyan, so I don't need to, parang hindi ko na kailangan specify. Okay, step 1. Step 1. Okay. Step 1 natin. Define the velocity using the rolling
and rotation. So the velocity at point B, nasan yung point B? Here, on the disk. So, ayan, dahil radius na is 0.5, VB is equal to angular velocity niya times the radius. Radius niya, angular velocity A times radius BB. So, VB is equal to 0.8 angular velocity in A. Ayan. So, the relationship between angular velocity in the rod WBC in the collar velocity. So, yung BC natin daw is magkakaroon 2.598 WBC. Nagmula ito dito. Ayan. Okay. So, natin ito. So, mag-a-add tayo ng another value. So, yung velocity at B daw natin is equivalent to velocity at G is equal to 1.5 WBC. WA or angular velocity at A is equal to 1.875 angular velocity at BC. Tapos yung BC naman natin is ayan o, 2. Okay, mahalaga ito, tapos ito. So, pag-solve natin mamaya. Okay, let's proceed to the solution. Kuha natin lahat ng given. Solution tayo. Ayan, apply work and energy or conservation of energy formula. Initial kinetic energy plus initial potential energy is equal to final kinetic energy plus final potential energy. Ayan. So in T1, since it starts from rest, ayan, from rest. So 0 siya. T1 natin is 0. So yung U1 naman natin, U1 is equal to at 45 degrees. Kung matatandaan natin na ang initial position doon nito is naka 45 degrees pa yung rod BC natin. So ayan, ang formula ng U1 is mgh, diba? O kaya wg times gh, diba? Kakasa lang si g, so magiging wh. So yung U1 natin, mag-equate siya sa 4 ito times 1.5 sin 45. Ito, 1.5 sin 45 plus 1 tapos 3 sin 45, which is yung malaki. Diba? Tapos yung U2 naman, for our U2, ayan, okay? Ito naman, 4, gagayan lang natin to. Since sabi nga dito, mass nito, or yung weight pala, weight times height na lang siya. Since na-cancel si gravity niya. Diba? Weight over gravity times gravity is equal to weight na lang. Okay, 4 times 1.5 sin 45. Ayan. Sin 30 na lang pala. Sorry. Kasi, ano na tayo? Potential energy, final potential energy from this diagram. Okay? Sin 30, okay, plus 1 times 3 sin 30. Ayan. So, pa-plug in na natin siya sa mahabang formula. Okay. So, yung K2 or final kinetic energy, pa-plug in na lang natin siya, guys. Kasi masyadong mahaba siya. So, I will discuss it further na lang. So, since initial natin kinetic energy is at rest, 0 siya. So, plus 4 times, ayan, 1.5 sin 45, ayan, plus 1
times 3 sine 45 is equal to, ayan. Ito na yung kinetic energy natin. 1/2 times, okay? So, ma-half lang sila since, di ba itong rod na to, I mean, kakalahati na lang siya. Yun, para makuha yung gravity niya. Pati rin ito, and then this one. So, ayan, lahat sila 1/2. Kaya, naka 1/2 sila. So, 1/2 M ni, ni disk, 20 lb over 32.2 since, mass ang hinahanap, so naka-weight siya, di-divide natin siya sa gravity. And then times, the radius niya is 0.8 squared. So gagawin tayo dito ng 1/2 mv squared dito, sa unang equation. Times naman natin siya sa 1.875 angular velocity ni BC squared. Yan. Plus, okay, another 1/2 times 20 over 32.2 times 1.5 naman WBC squared. Dito naman, gumamit tayo ng rotational angular velocity. So, naging 1/2 m W squared na siya, or angular velocity squared. Plus, okay, plug in 1/2 times 1/12 times 4/32.2. So, nagmula yung 1/12. So, formula natin kaninang, ano ba? Dito, anything about the center. Ayan, di ba? Ang formula natin dito is 1/12 times ml squared. Ayan. Yung mass natin is ito. Tapos yung length natin is 3 squared. Ayan. Sana naintindihan niyo yung kinetic energy, final kinetic energy natin. So, nilagyan na natin siya since nakuha na natin si U1, U2, at K1. So, siya na lang. So, nilagyan na lang natin siya. So, plus, okay, times pala muna, W squared BC. So, ayan, plus, okay, again, 1/2, okay, 1/2, times 4/32.2 times 1.5 W BC. Ayan, squared. Nagmula naman to sa angular velocity natin. Okay, lastly, 1/2 times 1/32.2. Nagmula dito naman sa rod na to, sa smooth color pala, C, times 2.598. Okay. WBC squared plus 4. Ayan, i-add na natin yung potential, final potential energy. So, ang haba ng final kinetic energy natin, 1.5 sine 30 plus 1 times 3 sine of 30 degrees. So, ayan, shift solve natin siya. Shift solve. So, makakuha natin si angular velocity ng BC is 1.180 rad per seconds. So, tandaan natin na ang angular velocity ay may unit na rad per seconds. Okay. So, ayan. Sa compatibility equation natin, di ba matatandaan natin na si BC is 2.598 times 1.180. Di ba? Ito. Yung angular velocity daw ni BC. Ayan, nakuha na natin siya. Plug in na lang natin. So, magkakaroon tayo na equivalent na 3.07 feet per seconds. So, ito na yung sagot natin. Ito na yung hinahanap natin na velocity at C. So, ayun class, ito lang yung parang sunod natin for our conservation of energy. Sana may natutunan po kayo sa ating video. Thank you and God bless.